Ate, go lang. Okay. Sir, attorney, gusto ko lang malaman, Hi meron na po. bang reaction si Presiding Officer Chis Escudero doon sa lumabas na report na sinisimulan na daw ligawan ni Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy, magkapatid na Villar, Senator Loren Legarda to convict VP Sara? That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that Mm, is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. mm, He is busy and his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. In a way po nga, parang mm. marami siyang kailangan pang ilabas na resolution dahil sa mga na-cancel na trial date. So mas busy po siya gawin yon kesa po mamulitika regarding that. At saka matagal-tagal pa po, as sinasabi po natin, no, if you even you consider the yung ano na yun, no, kung totoo, Mm, the practicality of it, it's too early for you to actually do that. Dahil sabi ko nga, 31 days pa to, itong Article 1. Susunod mm, dito, meron pa tayong Article 3, tapos meron pang Article 2. So, that will entail mga 90 more days, sorry, not 90, mga 50 more days, no? Tapos magpapresenta pa yung defense bago sila magbotohan. So, it's still too early, and at the same time, yung case of the prosecution, kalahati pa lang rin sila dito sa article na to, no? Sa Article 1. So, medyo preposterous yung ganong insinuation by mm, parties. mm. So, anong tingin doon ni Senator Chis Escudero? May plano na i-discredit? Ano yung nakikita niya na intention ng ganong balita? I-discredit yung maganda niyang paghawak sa impeachment trial? Actually, he didn't describe anything to me kung anong tingin niya doon. Mm, Parang nung tinanong ko lang siya, parang ang ano niya lang, bakit mo pa ako tinatanong? Parang alam mo naman na wala namang ganyan. Alam mo naman na hindi totoo yan. So yun lang, parang so preposterous for me to even raise it up to him. So I mm, think ganun din yung iniisip niya na parang it's so preposterous na may ganung issue na logically, practically, ah, hindi ah, siya feasible for the meantime, or hindi gagawin ng isang matinong politician to do it this early on. Pero puwede niyong gawin kapag patapos na, sir, o hindi rin o improper Hindi din niya rin. I naman? don't think hindi gano'n si Senator Escudero, eh. Parang Mm, as you know, 'no, kahit na before, laging ini-issue sa kanya 'yan yung, regarding the Senate presidency, ganyan din yung pinalabas na issue. So lumang tugtugin na po 'yan, eh, if you consider it. And any person puwedeng anuman, basta i-allege mo lang, parang 'yan na 'yan. At yung person na sinasabihan ng gano'n, siya ngayon yung nabibigyan ng burden of proof na patunayan yung kanyang innocence on the matter, even wala namang ebidensya, no, at wala mm, siyang kailangan gawin. However, in a court of law, which is logical, ito po dapat yung sinusunod natin, no, sa ating mga araw-araw na paniniwala sa mga lumalabas po na news. Kung sino po nag-allege, siya ang kailangan magpatunay, at aha, yung kailangan mag-defend sa sarili niya, yung accused o yung hmm, respondent, walang kailangan gawin. Kung hindi ma-prove yung allegation, he or she can sit pretty there without doing anything because of the presumption of innocence. So lagi po natin ayun. kailangan isipin yun, na dapat ganon yung mas logical na pag-iisip kesa yung sa kabila na maniniwala kagad tayo sa allegations. Ang problema parang dating, sir, ano, blind item, walang source. Yes, tama ka po dyan, no? Mahilig po tayo sa ganun, eh. Kaya yung mga ganyan, binabrush aside na lang po ng mga senators natin kasi alam naman nila kung ano yung totoo. Last na lang on my part. So on Monday, sir, kung meron ng impeachment trial, ilalabas na ni Presiding Officer Escudero yung pong ruling at warning sa both parties kaugnay ng kanilang mga nagiging public statement at saka pinopost sa social media. Tama po kayo, Ma'am Selly. Pero bago po niya basahin at ilabas po yung ruling na yon, kailangan niya po munang marinig si Attorney Amado Ligutan. Bibigyan po ng oras si Attorney Ligutan to respond to the manifestation and accusation of the lead counsel, Attorney Sison. At pagkatapos po nun, baka kung may kailangan ibahin sa ruling niya, base dun sa sinabi ni Attorney Ligutan, baka magkaroon ng konting break para
maiba lang po yung draft niya, at kung wala naman po yung ine-expect ni presiding officer na sasabihin ni Attorney Ligutan ay yun din yung naisip niya na sasabihin ni Attorney Ligutan, yung ruling niya babasahin niya na po kagad without any more taking a short break. Okay, thank you, attorney. Salamat po. Thank you po, Ma'am Selly. Attorney, papasok po si Ate Nims. Andiyan na po ikaw? Present. Hi, Attorney. Hi. Good morning. Opo, Attorney, tungkol dun sa bank and other financial documents that were submitted by the banks, AMLAC and BIR, kailan po yun ipapa-access sa lawyers ng prosecution and Opo, defense? meron na pong si Attorney Bantug, no, yung ating clerk of court, tsaka si presiding officer, they have already almost completed the inventory at saka po yung pag-examine ng mga, lalo pa yung mga for in-camera examination ni presiding officer, yung mga Anti-Money Laundering Council reports po. At magre-release po either in the next week po or the week after that ng ruling po regarding that, para po mabigyan na po ng access yung parties kung nakapasa na po doon sa in-camera inspection na yun. Okay. Yung pong BIR and bank documents ay, tama ba, certainly, mapapabigyan ng copy or ipapa-access yun sa both panels. Pero yung sa AMLAC ay depende pa. Yes po, opo. Depende po dun sa last na ruling, yung ruling dun sa in-camera, kasi kailangan suriin po ni presiding officer isa-isa yung mga reports na yon. Tapos tinanong niya na rin yung representative ng Anti-Money Laundering Council if there are mga madi-disclose ba yung procedure, yung process, kung paano nila nakuha yung mga information na yon, how they were able to investigate these matters. At kung wala naman pong madi-disclose doon sa papel na report po na yon, ipapayagan na po yung both parties to access it. Yun lang po naman yung concern ng presiding officer, kaya siya nag-in camera para po hindi makakuha ng ideya yung mga ibang tao na may mga ginagawang masama, kung paano ginagawa ng Anti-Money Laundering Council yung pag-iimbestiga sa ating mga bank records para malaman nila kung ano dun yung sakop ng laundering. Okay. And then, dun po sa access naman, tama ba, hindi naman siya rush kasi dulo pa siya, fourth pa siya na You're correct. itatangkad. For Article 2 po. So katulad nung timeline natin kanina, it will be at the end of the trial po. So if we consider it, baka yung Article 2 na yon mag-umpisa na po ng Nobyembre o Desyembre. No? Yun lang po sa end ko, attorney. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Nympha. Attorney, si Dexter po. Dex, andiyan ka? Good morning. Good morning, Dex. Sorry, hindi kita nasagot Oo kahapon. nga. Oo. Attorney, balikan ko lang yung issue doon sa mga statement ng prosecution. Paano tinitake ng isang korte, isang impeachment court ito, na yung mga counsel ay tila pinagsasabihan or pinupuna ang naging galaw o anumang ginawa ng mga senator judge sa isang trial? Dexter, unang-una, hindi ko alam ano yung pinapatunguhan mong statement kasi maraming statements sila, no? Araw-araw yata nagpe-press Oo. briefing Kaugnay sila, po no? So ito- hindi ko alam yung specific na statement na yun, no? Kaugnay ito doon sa pagpuna nila na dapat daw ang isang senator judge, dahil nasa konstitusyon, kailangang dumalo personally doon sa trial at hindi yung nagmo-monitor lang doon sa isang sulok outside the courtroom. Dahil kailangan nilang makita kung paano daw sumagot ang isang testigo, makikita nila yung kanyang mga facial expressions at hindi yung nandun lang na nakamonitor online. Paano po ito tinitake ng impeachment court? Yung mga ganitong pahayag ng counsel outside the court mismo. Of course, yung impeachment court will consider that matter, no? Dahil may nagmo-monitor naman ang ating branch clerk of court, tsaka yung mga staff po minomonitor naman yung mga pahayag na yan. At I'm sure kasama yan sa mga papaalalahanan na dun sa ruling ni presiding officer, yung proper decorum ng bawat litigant, pati po ng counsels, when it comes to dealing with the court. Kasi alam naman po ng lahat ng abogado
at na yung meron kaming tinatawag na Code of Professional Responsibility and Accountability, at na dapat hindi kami nagsasabi ng anything that will degrade the credibility and the integrity of the court, because our overall duty is for justice to be done and for us to strengthen the workings of the court, so that the people, kasi officers of the court kami, so that the people will have faith in the justice system, which is kasama dito yung impeachment court. So any matter na nakakasira, any public speech na nakakasira doon sa notion na yon na fair, na ginagawa ng korte yung kanyang gawain, at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure. And at the same time po, kailangan rin pong lahat tayo maging maingat sa sinasabi po natin, kasi po yung alam naman natin yung ating mga House Prosecutor Panel, sila rin po ay part of the legislative, at kung siguro maaalala nila, ginagawa rin naman po nila yan sa Kongreso, na after nila magpa-enter ng attendance doon sa plenary, ay lalabas naman po sila. Meron din po silang Congressman's Lounge doon, at doon sila makikipabalik-taktakan sa kanilang mga kasamahang congressman, at magsasnack din po at kakain din po. So ganun din po ang Senado, dahil nga po doon sa sinabi kong rule on Redix at saka Hines President, na pinapayagan po yung continuing quorum basta po yung ating mga legislative persons ay nasa vicinity ng Kongreso o ng Senado, within the power of either the Speaker or the Senate President or the presiding officer to be called anytime that there needs to be persons in the plenary or in the session. Attorney, kung sa mga regular na korte, ang paghahayag ng anumang statement against sa isang judge ay mako-consider na grave, paano po ito para sa impeachment court? Lalo't ginawa yung statement outside the court. Oo. Dexter, kung mababasa ninyo, meron tayong ABS-CBN versus Ampatuan, meron tayong in regard Chief Justice Sereno, may mga statement din siya doon. Marami rin tayong mga kaso na ng galing sa Korte Suprema na ginagabayan yung lahat ng korte on how to deal with criticisms outside of the court. And medyo stricto po yun, and kung makikita po natin ang ating presiding officer and the impeachment court itself, kung magre-resolve yan, lagi po nakabase lamang po yan either sa mga batas na naipasa ng Kongreso, o kaya naman po sa mga batas na nakapaloob po sa jurisprudence o yung mga kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. So makakaasa po kayo na galing lang doon ang mga resolution ng ating presiding officer. So ganun, kung paano po tinatrato ng Korte Suprema yung ganung mga kritisismo sa kanyang sarili, sa korte, ganoon din po ang susundan ng ating impeachment court. That would be all, Attorney. Thank you very much. Maraming salamat po, Dexter. Attorney, singit lang po ako, Mean po. Attorney, balik lang ako dun sa threshold na tanong ni RJ. Sabi niyo po, nakataga sa Hindi bato ka pa naka-move on, Mean. talaga, attorney. Hindi po nakataga sa bato, pero unless meron pong magreklamo sa SC. Pero Tama attorney, po kung Senator Judge, yung Ano mag-raise, po? ano po kung Senator Judge ang mag-raise nito anytime at sabihin na total hindi na tayo ganun karami, less than 21 na tayo, ibaba na natin yung threshold. Is that something na pwede po in the realm of possibility na kaya baba ay dahil may gusto pong magbaba na Senator Judge? That is within the, tama ka dyan, that is within the realm of possibility. Sa multiverse of madness, kasama rin natin yung ganyang scenario na yan, no? While you might see the Senate impeachment rules, nakalagay po doon na pwedeng i-apela yung desisyon ng presiding officer by the senator judges. Unang-una, they have to vote on it kung aapelahin yun. So they have to master the majority number ng quorum, no? Yung parang kunwari ang quorum 13, so ang majority niyan is 7. So they have to master that number para i-appeal o to overturn the presiding officer's resolution. However, as I have said as well, July 6 pa yung nangyari na yon, walang gumawa noon nung July 6. It is now unclear under the rules if that is still
an open na parang anytime within the 90 days of trial, pwede pa rin ba i-appeal? Kasi kami sa korte, sa ordinaryong korte, may number of days lang na pwede kang mag-motion for reconsideration or mag-apela. Kapag na-miss mo na yung number of days na yon, hindi na papayagan yon. However, in the Senate impeachment rules, it is not so clear kung meron bang ganun o wala. So, hindi ko ita masasagot ngayon if that is still talagang high possibility. Ang sinasabi ko lang is that might be possible in the multiverse of madness, no? Pero hindi kita masasabi kung anong tama o anong mali doon sa action na yun.